At ngayong gabi, hindi ako nag-iisa. O, alam niyo naman yan, every Friday, meron tayong bisita. At ito na nga, ito na yung pinaka-hinihintay ng lahat ng ka-vibes natin. Sa bawat kanto ng Metro Manila, hindi lang usok at busina ang iyong makakasalamuha. Nariyan din ang mga taong nagtsatsaga para panatilihin ang kaayusan sa gitna ng gulo ngayon. Makakasama natin live na live ang isa sa pinakakilalang mukha ng disiplina sa kalsada. Hindi lang siya basta MMDA. Siya ang boses at mata natin sa lansangan. Kaya naman ka-vibes, kilalanin natin ngayong gabi itong taong ito sa likod ng uniforme niya. Syempre walang iba yan, Sir Gabriel Go, ang MMDA Head of Special Operation Group Strike Force. Ayan, magandang gabi sa iyo, Sir Gab. Magandang gabi sa inyong lahat. And of course, DJ Main. Ayan, welcome po dito sa aking programang main event. Buti naman may time ka. Of course, alam mo, it's an honor to be here, no? Especially kaharap ang isang DJ Main. Ay, naku, malakas ka din pala bola, no, Sir Gab, no? Akala ko, ano ka lang, tawag dito, stricto sa kalsada, bolero din pala ang isang Gabriel Go. Ayan, kamusta naman po ang inyong pagsalubong ngayong bagong taon? Well, so far so good. Alam mo, ang bagong taon, it means a new chapter, no? Hindi lang sa buhay natin, but also sa tinatahak nating landas. So, ibig sabihin lang yan, pag New Year, hindi lang new resolution. True. New challenges to face, and of course, new achievements to unlock. Totoo, tama yan. At ngayong araw na ito, translasyon. Kamusta naman po ang lagay ng Maynila? Nako, kung kayo ay you want to go to Manila ngayon, no? I would suggest baka ipabukas nyo na lang siguro o kaya mamayang madaling araw na lang. Dahil as of the moment, medyo punong-puno pa rin po ng mga deboto yan. And aside from that, syempre lahat ng mga kalsada natin, puro mga naka-road closure pa rin. So expect heavy traffic, expect na kailangan nyo maghanap ng mga ibang ruta. But then again, syempre, kung kailangan natin pumunta, marami tayong pwedeng daanan ng mga mabuhay lanes at alternatibong kalsada natin. Ayan, galing na yan kay Sir Gab. At syempre ngayong gabing ito, napapanood lang natin siya sa YouTube, sa Facebook. 'Di ba? Itong gabing ito yung chance na mas makilalang isang Gabriel Go, hindi lang as MMDA Head of Special Operation, kundi as ka-vibes din namin. Ito, gustong malaman ng mga ka-vibes natin, especially yung followers. Sino ba si Gabriel Go sa likod ng kanyang uniforme? Alam mo, kung nasa likod ng trabaho, no, pare-pareho tayong isang simpleng mamamayan. Sabi ko nga, yes, we are in position. Ang pinagkaiba lang naman natin, yung tinahak nating trabaho. Totoo. O yung career path natin. But at the end of the day, pare-pareho tayong mga mamamayang Pilipino. And syempre, tulad natin, hindi lang naman po yung gusto lang natin ibigay sa ating mga kababayan, no, yung disiplina, but also gusto natin ng pagbabago, di ba? So that's why hindi lang ako nakalimit sa enforcement. We also try to do and to achieve something na maaaring contribute sa pag-unlad ng ating society. Sabi nga kung gusto mo ng bago, kailangan mo gumawa ng bago. Correct. 'Di ba? At yun naman yung hiling natin 'di ba? So napakasimple lang ng gagawin natin as mamamayang Pilipino, sumunod. Tama. At wala namang mawawala sa atin, para din naman sa ating lahat 'yun. Totoo 'yan. Alam mo, DJ May, no? Sa panahon ngayon, hindi lang about pagsunod Tama, lahat tayo kailangan natin sumunod sa mga batas, kailangan natin sumunod sa mga rules and regulations. But ang pinaka-importante dito, no, kung nasa sa puso ba natin yung batas. Kasi nga, tulad na sinasabi natin ngayon, ang daming batas. Marami sa kababayan natin, either hindi na naiintindihan, hindi sila aware. So ngayon, ang problema natin dito, yung paano nila ma-realize na yung ginagawa natin ay hindi lang para sa sarili natin, but also for the entire community. Totoo, para rin sa magiging future na anak natin, mga magiging apo natin. Ano naman ang hindi po madalas na nakikita ng publiko sa trabaho mo sa kalsada? Ayan, bigla siyang natawa. Actually, isa sa mga sinasabi ng mga nahuhuli namin, no? Sinasabi nila, hindi mo alam ang sitwasyon naming mga nagmomotor. Hindi mo alam ang sitwasyon naming mga rider. Kaya itong pagpasok ng 2026 I decided, no, kailangan malaman ng publiko ano ba ang nasa likod ko.
ako po ay isang rider din. Mm. That's why I'm very particular, lalong-lalo na sa safety, hindi lang ng mga riders, but safety ng mga kabataan. Usong-uso ngayon, DJ Main, makikita natin, lalabas tayo ng bahay, yung tatay naka-helmet. Kamusta naman si anak? Walang helmet, Oo. di ba? That's why I'm very particular when it comes to safety, hindi lang ng mga motorista, but also safety ng mga riders. Oo, tsaka yung mga inaangkas nila, mga OBR nila, Yes. 'di ba? So ngayon narinig nyo na, 'di ba? Yung iba, sita ka ng sita. Hindi mo naman alam kung paano. Yun nga, tama yung buhay namin. May nag-comment 'Di yan, ba? sabi sa akin, sita ka ng sita, anong alam mo sa pagiging rider? Nakakotse ka naman. Ay, yun ang hindi na alam. Mali. Oo. Rider din po ako. At sinasabi pa ng iba, anong alam mo sa pag-ride? Hindi ka naman nag-ride ng mga scooter. Ay, diyan po kayo nagkakamali. Tulad po ni DJ Main, pare-pareho tayo nag-ride ng scooter, even big bikes. bike. Kaya alam natin ang sitwasyon. Totoo, nakakasalamuha din natin yung iba't ibang tao. Yes. 'Di ba? Pagdating sa kalsada at nakikita din natin mismo yung kaganapan sa kalsada na Tama. syempre tayo, kumbaga, kung tayo selfish, sarili na lang natin iintindihin natin eh. Pero Correct. syempre, as yun yung katungkulan mo at yun nga, sinapuso mo yun, ayaw mo rin mapahamak yung ibang tao. Alam mo, napakaganda na sinabi mo, no? Nasa puso. Alam mo, yan yung isang natin, talagang gusto natin ipairal. Yung trabaho na ginagawa natin, it's not just about responsibilidad. Ito ay dedikasyon at nasa puso natin. That's why I go beyond the boundaries of my responsibilities. Totoo. Bakit? Kasi I like what I do. I love what I do. And I want na magkaroon ng pagbabago na kahit papaano baka maging parte man tayo ng isang long-term na pagbabago sa ating mga syudad. Totoo, napaka magandang advokasya yan, Sir Yes. Gab. At sa dami ng galit, ayan, nababasa ko yan sa mga comment. 'Di ba? Sa mga Facebook, YouTube na video ni Sir Gab, 'di ba? Ang daming nagrereklamo sa lahat na ng pambabashing, lahat na ng curse na receive mo na. Paano mo ito hinahandle ng hindi mo nabibitbit kapag ikaw ay nasa bahay na? Alam mo, very simple. We have to set boundaries. Ang problema sa trabaho, huwag dalhin sa ibang lugar. And aside from that, sabi nga natin, ako kasi pagdating sa trabaho, sabi ko nga sa'yo, I'm very dedicated to it Yes. Kaya Talagang- mapapansin mo, no? Ang daming comments, ang daming nagbabash. Totoo. Para kanina nag-uusap tayo sinasagot ko Oo. Yes, I take time to answer. Bakit? Kasi, pag hindi mo sila sinagot, may iwan sila doon sa what ifs nila. Di ba? Hanggang doon na lang sila sa alam nila. Paano yan kung mali pala yung kaalaman? Alam nila. Tulad ng sinasabi nga sa iba, nagtatanong kasi kayo sa ibang tao, nagtatanong kayo sa kapitbahay nyo. Yung kapitbahay nyo, hindi naman din Alam. aware or hindi niya alam, 'di ba? Kaya kayo sinasagot. It's because ang gusto ko is matuto kayo. Kasi baka naman misled kayo, Totoo. misinformed kayo, 'di ba? Nakakatuwa, no? Alam nyo, minsan kasi bago matulog, nagbabasa ako ng comments. Talagang ang sipag mo, no? Binibigay, parang, paano mo namumultitask lahat yun, Sir Gab, na ikaw mismo nag-upload, ikaw din pumupunta in person, naninita, ikaw din yung sumasagot sa comment section. Siguro, something that sets me apart is yung total dedication. And sabi nga nila ang trabaho, if you love what you're doing, hindi siya trabaho. Totoo. 'Di ba? Totoo. So ako, most of the time bago ako matulog, no, I take time to read comments. At nakakatuwa, DJ Main. Kasi may mga magko-comment, dati inis na inis ako sa'yo. Ngayon, idol na kita. Eto nga, taga, speaking of, sisingit ko lang to. Pinirin ko talaga to, nabasa ko to. Kanina lang to. Sabi niya dito, ni Jix Adamas. Una ko po kayo napanood, totally naiinis po talaga ako sa'yo. Pero this time, nagigets ko na po yung mga sinasabi nyo at ini-implement nyo. Sana mas marami pa kayong mapasok na lugar, lalo sa mga lugar na masyadong madaming illegal na parking na matatapang. That's the perfect thing na gusto ko mangyari at gusto namin mangyari na yung initial mindset nyo, ganito puro implementation. Puro Hindi nyo naiintindihan. kung ano yung gusto Kung ano lang iparating. gusto nyo, di ba? Oo, Yan lang totoo. gusto nyo
Pero ang gusto namin maparating is tulad ng ating Si Jix Jix, Adamas. no? Oo. Parang namulat siya sa katotohanan. Yes. Parang na-mislead din siya before, 'di ba? Ngayon parang eto na, natuto na siya, na na-realize niya na tama naman pala, 'di ba? Correct. Alam mo, DJ May, no? Sabi nga natin, yung mga violations sa kalsada, yung pagkakamali natin, you cannot just correct it by basta issue ng ticket, magbayad ka, bahala ka sa Uulit at buhay mo. uulit yan. Hindi lang yun. Magagalit at magagalit sila sa'yo. Pero ang approach namin, ang ginagawa natin ngayon, no, ang very particular scheme na ginagawa ko, huhulihin kita, I re-educate you, I re-inform you, until such time na ma-realize mo. And ang end goal, acceptance. True, yun naman Dahil pag talaga. tinanggap mo yan, na-accept mo yan, automatically, hindi ka nauulit. Oo. Alam mo na kasi. Diba? Yes. So, doon sa mga hinuhuli mo o hinuhuli po ninyo, automatic, kailangan nilang umattend ng seminar o depende sa case? Depende yan sa violation. Most of the violations, tulad yan, mga moving violations or mga illegal parking, magbabayad kayo ng penalty. Ito ang pinaka dyan, kumbaga tip of the iceberg. Pag kayo ay nahuli ng illegal parking, aside from the ticket, hindi nyo na ipresenta ang inyong lisensya at na-tow kayo, good luck sa babayaran. So, yung sinasabi rin ng iba, no, Sir, bakit hindi nyo taasan ng penalty? Mataas na ang penalty. Imagine mo. Hindi lang talaga nadadala yung tao. Yes. Imagine mo, magbabayad ka ng ticket na 2,000, yung kotse mo na tow, papuntang impounding area, na Magkano magbabayad ka ng pinakamaliit, 4,500. Pinakamataas, 8,000 to 10,000. Plus the 2,000, magkano Magkano rin na? yun? Diba? Most likely, mga 10K. 10,000. Para sa isang Yes. simple lang ang trabaho. Correct. Napakalaking pera nun. Correct. And isa pa, something na hindi mababayaran ng pera. Yung oras nyo. Very Yan ang pinaka no? Kumbaga, that's the result of you violating. Na matow kayo, medyo ma-hassle kayo. Totoo. Para hindi na kayo umulit. Yes. Parang maano ka na, madala ka na, 'di ba? Naubos na yung oras mo sa ganun lang yung ginagawa mo, tapos naka-absent ka pa, hindi ka pa bayad. Correct. 'Di ba? Nabawasan ka pa ng pera imbis na ipakain mo na lang sa pamilya mo. True. 'Di ba? True. Kaya dapat talagang magtino ka na kapag naranasan mo yan. Pero syempre, Pinoy, matitigas ang ulo. 'Di ba? Hindi pa rin sila nadadala. Ano naman po ang pinakamahirap tanggapin sa pagiging frontline ng enforcement? Well, something na siguro alam mo, pagdating sa kalsada, marami mga aspeto ang mahirap tanggapin eh. Mahirap tanggapin yung taong ayaw tumanggap ng pagkakamali. Ayaw maitama. Ayaw maitama. matuto. Yes. And yung taong alam ng mali, pero they still justify yung pagkakamali. At ito ang pinaka dito Parang recently lang may pinost ako. Sabi ko, Ito ba yung si Chairman? Si Chairman! Napanood ko yan. Kasi nga naman daw, sir, sumisita lang naman din daw siya ng mga, ano ba yun, yung parang may mga nakaharang harang daw din. na mga sidecar at tricycle. Oo, nandun lang naman daw siya. Hindi naman daw siya lumalabas ng gitna, sa labas ng kalsada. Hindi na daw siya mag-helmet. At alam naman daw ni Chairman yun. Anong masasabi mo doon sa Alam ganong nyo, eksena? Bilang isang public figure, isang public servant, alam mo, we're not limiting it sa mga taga-gobyerno or as I said, no? Totoo. Public figures, influencers. We have to be accountable and responsible sa ating mga actions. Bakit? Unang-una, tayo ang tinitingala at tayo ang tinitingnan ng mga tao. As leader. As leaders, di ba? Totoo. Or let's say as influencers, di ba? Tayo ang kumbaga sinasabi nga idol ko to eh. So ngayon, kung si idol mo, gumagawa ng let's say, tulad niyan, nagmomotor nang hindi naka-helmet. Dahil idol kita, hindi na rin ako mag-helmet. Oo, tama yung ginagawa So mo. ngayon, pag nasita ako, bakit ka hindi nag-helmet? Kasi yung idol ko hindi nag-helmet eh, 'di ba? So that's something na kailangan nating kumbaga tanggapin na kung tayo ay isang public figure, dapat sa atin magsisimula. Yes. And sabi ko nobody's perfect, but at least be the better example. Yes. And after that, at least mawawala yung sinasabi natin, hindi namin mapasunod yung mga tao.
Anong rason ba't di nyo mapasunod? Kasi kayo pasaway. No, ikaw mismo. Ikaw mismo, di ba? Correct. Pero tama naman talaga yun eh. Kung gusto mo maging example, dapat magsisimula sa'yo yun. Yes. Di ba? Paano mo naman po, Sir Gab, na bago bilang tao, ang pagiging exposed mo sa pagdidisiplina sa kalsada? Ano yung natutunan mo dito? Alam nyo, sa natutunan ko, no, very simple. You cannot please everyone. Diba? I mean, ang disiplina kasi sinasabi nila, it starts from when we were young. Yes, totoo. Kaya, tulad ng ginagawa natin ngayon, no, we do not just apprehend and discipline tayong mga nasa 20s. Kunwari, mas bata 20s, na lang tayo. Oo. Ang importante kasi dito, pag dinisiplina natin at gusto natin ng maayos na lansangan, hindi lang dapat yan sa mga may edad o matatanda. Walang pinipili dapat. Bakit? Aside from walang pinipili, sino ang magtutuloy nung kaayusan na binibigay or ginagawa natin? The future generations. So kung ang future generations natin ay hindi open or hindi sila aware sa mga tamang batas or tamang rules and regulations or even tamang tradisyon. Opo. Bakit ko sinabing tradisyon mamaya? Kasi ang mangyayari niyan, magiging ano sila kumbaga blatantly, hindi nila alam. Totoo. Ito kasi nakasanayan Eto ng na tatay ko. habitual kung tawagin. Diba? O tulad nito, ba't sinabi kong tradisyon? Bakit? May mga nagsasabi, recently, may napansin kasi ako, maraming mga nagmomotor, tinatanggal ang side mirror. Oo, nakakapogi daw kasi yun, sir. Diba? At saka, ang bilis daw kasi ng takbo pag walang side mirror, walang sagabal, ganun. Bakit hindi kaya nila tanggalin din yung preno, no? Try nila. Pwede, di ba? Subukan lang natin. Saka isa pa, napansin ko rin, ang daming ngayon sa kalsada, yung umaandar at grabe bumomba. Ay, totoo. Alam nyo, may sumagot sa akin, isang comment. Alam mo sabi sa akin? Ano sabi, Kasi Sir tradisyon na namin yun. Totoo ba yan? Anong klaseng ano yan? Mindset Diba? yan? Anong klaseng reason Yes. yan? Ang definition ng tradisyon, ibig sabihin, it dates back sa mga ninuno natin in our ancestors. Totoo. And when you say tradition, it means something that is good. Good influence. Totoo. Pero pag ito ay bad influence at it brings negativity, hindi po tradisyon yan. Ang tawag po dyan, pasaway lang po talaga kayo. Matigas ang ulo, kamote. 'Di ba? Totoo yan, napanood ko nga yan. Ang dami mong video na in-upload, meron ka pang in-upload, wala ring side mirror, tas humaharurot siya. True. Ang takbo niya parang nasa 120. 120. Oo. Imagine mo. Tinetest niya daw yung yung bago niyang CVT. Yes. At in-stock ko yun Nung pinost mo yun, in-stock ko yun, yung page na yun. Oo. And, siya, moto vlogger din, di ba, Yes. Kuno? Tapos mayroon siyang post na parang safety and kineme. Sa isip ko, safety yung caption mo, ikaw mismo wala kang side Totoo. mirror. Yes. Diba? Paano mo na-influensyahan yung mga taong o followers mo ng ganyan? Totoo. Diba? Tapos sasabihin mo yung safety, Yan, sa'yo diba? pa nang galing. Sa'yo nang galing yung salitang safety. Pero kung tayo mismo, pasaway tayo, parang medyo alanganin ata sumunod ang mga followers nyo kung gano'n ang Totoo. mangyayari, di ba? At ikakapahamak pa nila. Correct. Kasi Diba? sasabihin na naman nila, yung idol ko nga, gano'n Ayan tuloy. Maya't maya, ang dami ko nakikita, walang side mirror. Diba? Yun yung bago mong inaano ngayon Tama naman yan. At ang nakakasad lang doon, kadalasan o karamihan doon sa mga yun, content creator at mga Yes. motovlogger. Actually, there's one, hindi mo na ako magsasalita kung sino. Abangan nyo na lang. Ang napapansin ko, I will understand if these influencers, ang followers, let's say 10,000, 5,000, 20,000. Pero ang medyo nakakapagtaka, you have 500,000 followers. Marami yun. Marami yun. Pero ikaw, hindi ka nag-helmet, overspeeding ka. Tapos, sa traffic light, mag-uunahan at kakarera just to test your new ECU. Ayun lang. Meron nga nag-message sa akin, DJ Main, sabi sa akin, Sir, mukhang target mo yung mga pasaway na motor. Tuturo ko sa'yo kung saan ang tambayan. Pero take note, may kapalit. Anong kapalit? Bagong ECU daw. Hala! Humingi pa siya ng kapalit galing sa'yo. Anong sagot mo sa ganong message?
Scene. Scene lang. Pero ito, curious ako, sa mga nire-repost mong video, may nire-post ka pang video, babae yon, hindi ko na lang mapangalanan. Ito yung New Year, ito yung mga kasagsagan ng mga tunog ng mahihirap, sabi nga. Yung mga muffler. Yes. Oo. Sino nagsisend sa'yo? Ikaw yung nag-i-stalk o may Hindi. nagpapadala sa'yo? Pinapadala sa akin. Oh. And ang nakakatuwa, actually, hindi mo nakakatuwa, nakakapagtaka rin minsan. Ipapadala sa akin. Siguro probably the algorithm. Pag na-view ko, pag nag-i-scroll na ako ng social media ko, Dire-diretso na. may lumalabas. Yun mga same Yes. ng gano'n, ng mga Pero pasaway. different accounts. Oo. So ako naman, sige, papanoorin kita. Pag tiningnan ko, 5,000 followers. Sige, bahala ka muna dyan. Oo. Pero pag may nagpadala sa akin, tapos nakita ko 100,000. Aba, rising star. Oo. Diba? So, kailangan maituwid to. Mabigyan, oo. At in fairness, DJ Main, may isa akong pinost. Sabi ko, wala kang side mirror, overspeeding ka within city road. Nagte-testing ka whatsoever. Medyo nag-trending yun. Ngayong araw may post siya. Oh. Naka-side mirror na siya. Hala, congratulations sa'yo. Pero 'di ba nakita mo 'yon, yung pagbabago. Yes. 'Di ba? Yung accountability ni. Yes. 'Di ba? Yung natuto siya at tinake niya yung kamalian niya. True. Kasi Kaso, hindi lahat alam ng mo, tao hindi minonitor ko yung comments Ano ng yun? mga followers niya. Hindi na daw maganda kasi may tengang daga na daw. nag-unfollow na sa kanya bigla, no? Pero tama naman kasi yun, di ba? Yun yung sakit natin, yung hindi natin kaya mag-take ng kamalian natin. Pero Yes. ang sarap pag nakakakita ng taong marunong tumanggap ng mali, marunong tumanggap na kinokorek siya. Alam di ba? mo, walang ikababawa sa ating Ng pagkatao. pagkalalaki, pagkatao, pagkababae natin kung tayo ay tumanggap ng pagkakamali. Alam niyo ang yan. pagkakamali, it doesn't mean na pag nagkamali ka, Masamang tao ka masamang na. tao ka. Pag nagkamali ka, ibig sabihin, you have room for improvements. Totoo. At once na na-improve mo yon, aba, ibang usapan na yon. Ibig sabihin nun, natanggap mo yung pagkakamali and other people will look up to you. Totoo. Sabihin, uy, marunong tumanggap ng pagkakamali ito. He or she is a good influence. Totoo. Diba? Mas marami ka pang may inspire na tao Yes. na mas lalo kang iiduluhin Totoo sa yan. ganong pag-uugali mo. Eto naman, Sir Gab, dumating na po ba sa point ng buhay mo na nahirapan ka ng piliin ano ang mas nangingibabaw? Yung pagiging makatao o kailangan pa rin unahin ng batas? At paano mo naman nahahandle yung ganito? It's a mix. Mix between Alam nyo, pagdating sa kalsada, case in point, example na lang, may nahuli akong walang lisensya, walang ORCR, expired registration, nakatsinelas, walang helmet, kumpleto sa violation. Yung sinasabi ko nga lagi, kumpleto sa wala. Diba? Lahat na sa kanya na. Lahat na sa kanya Oo. na. Kaso, itong nahuli namin, napansin ko, may sugat yung paa. Tapos, hinihingal. So, unang-una, sabi ko nga, pag ito pinalagpas natin, we will be unfair. Totoo. Sa mga Diba? ibang inano Sa nyo, ibang hinuhuli natin. na sinita ninyo. Correct. Oo. So, ang ginagawa ko minsan, may mga ganong instances, titikitan kita. Mm-mm. Tutuluyan kita. Pero, tatanungin ko, ano po bang problema? Mm-mm. Sir, pasensya na po. Bumili na ako ng gamot, galing akong check-up. Mm-mm. Ganun po ba? Sige po, kasi since magabayad kayo ng violation, tutulong na ako sa pagbili ng gamot. Yun yung hindi alam ng ibang tao. Yes. Diba? Kasi sinasabi nga nila, minsan, mapapansin nyo, di ba, namimigay ako ng helmet, ng sapatos. Sabi nila, bakit yan lang ang mga pinopost? Eh, yung ibang tulong. Hindi ibig sabihin, lahat ng tulong, Kailangan kailangan mong i-post. Yes. Ito, isa pang example. Yung pagbalanse. May nasita ako, wala siyang, nakatsinelas siya, pero naka-helmet. Pagpara ko sa kanya, sabi ko, Kuya, mali yung suot mong sapatos. Hindi siya Nakatsinelas pang ka. oo. Improper footwear yan. True. Tapos sabi ko nga sa kanya, patingin ng lisensya. May lisensya. Yung helmet, medyo sira-sira Sira na. na. So tinanong ko siya, sabi ko, bakit hindi ka magsapatos? Pinakita yung sapatos na sa likod. Butas. Alam mo bakit? Bakit? Nagtatrabaho siya sa isang hardware. Nahulog yung bakal, tumagos sa sapatos. Kaya nabutas. Nabutas yung sapatos, sugat yung paa. You know what I did? Ano pong ginawa ninyo? Tinuluyan ko siya ng ticket. Pero binigyan ko siya ng bagong sapatos. Mm, Save him the money to buy a to new buy a one. new one. Pero Yes. kailangan mo pa rin harapin yung kamalian mo. Correct. Saka ano yan minsan kasi sa kalsada, dalawa, multiple violations. Makikita natin,
walang helmet, or naka-nutshell, yun na lang. Oo. Perfect Ito yung example. nutshell, ito yung parang bao lang. Pang skateboard. Oo. Diba? Yun ba yun? Yes. So, nutshell. Oo. Naka-nutshell ka na, nakachinelas ka pa. Magkano violation ng nutshell? Magkano? 3,000 pesos. Magkano violation ng improper footwear? 500 pesos. That's 3,500. Imagine sa isang normal na tao na kahit isang tuka na para may maiuwi sa kanilang bahay. Napakabigat. Totoo yun. Diba? Pero, may pagkakamali ka. You have to face the consequences. Pero, diyan papasok yung pagiging makatao natin. Bibigyan kita ng bagong helmet. Pero titikitan kita sa improper footwear. 500 na lang. So, win-win situation, situation. Naturuan kita Totoo. kung bakit mali yung helmet mo. Reason mo hindi ka makabili, Kasi walang pera. tutulungan kita. Oo. 'Di ba? Kaya alam mo, I'm very thankful sa mga supporters na tulad yan, yung mga helmets, yung mga sapatos. Sobrang thankful ko kasi without them, hindi natin kumbaga mapapalaki yung advocacy natin. Tama naman yun, di ba? Kayo yung mga iba, judge lang kayo ng judge, mga marites-parites, pero hindi nila alam yung another side nun. Akala Yes. nila sita ka lang ng sita, akala nila, sorry for my term, coops ka daw. Yan yung nababasa ko sa comment section, pero hindi nyo alam na nandun pa rin yung pagiging makatao ni Sir Actually, Gab. DJ Min, alam mo ano nagiging problema na papansin ko? Let's say, binigyan ko ng helmet, pero tinikita ko ng sapatos. May magko-comment, binigyan mo nga, tinikita mo pa. Syempre, para matuto. Ang sagot ko, alam mo panoorin mo, tapusin mo kasi. Oh, ayan ang hirap sa Pinoy. Yes, tapusin nyo muna yung pinapanood. Kung ano lang yung unang makita ng mata nila, yun Yun na na yun. yun. Hindi nila tatapusin yung buong video. Kaya ang Yes. daming mga chismosang talagang hindi nawawala. Correct. Misinformation. Kaya dumadami din yung mga basher. Yes. Dahil sa kanila nagsisimula. Correct. Pero in fairness, may mga sinasagot ako, sabi ko, tapusin mo yung pinapanood. After a while, mag-reply ulit, Sir, pasensya na. Ang bait mo. Binigyan mo. Oh, at least, di ba? Yan kasi kulang sa atin Totoo. Unawain ang pinapanood. Manood. Unawain ang binabasa. Sama-samang salta. Let's comprehend things. True. Diba? Hindi kung ano lang yung una mong makita, una mong mabasa, yun na yun. Hindi mo na iintindihin yung buong konteksto. Yes. 'Di ba? Ito naman, Sir Gap, sa daming basher, mga pasaway kamote, at mga nagbabanta sa'yo. Paano nyo po yun hinaharap? Hindi po ba kayo natatakot lumalabas ng araw-araw sa dami nyong nare-receive? Well, alam mo, sa trabaho natin, threats are imminent. Kahit saan ka pumunta, meron at meron yan But something na lagi kong iniisip na lang, ginagawa lang naman natin ang trabaho natin. Wala tayong inaapakan, hindi naman tayo umaabuso. So, I don't think na itong mga threats are serious ones. But then again, syempre, I don't take it as a joke. Totoo Syempre, may naman. mga precautions tayo, may pag-iingat tayong ginagawa rin naman. So, ayun. Grabe ang tapang ng isang Gabriel Go. Sabi nga ni Kuya Ian, yung aming staff dito, kung ako yung kay Sir Gab, hindi ko kayang gawin yung mga ginagawa niya. Parang, hindi ko talaga alam. Baka mag-resign na lang ako, ganon. Hindi niya kayang humarap na maraming taong nagagalit sa kanya at hindi siya nauunawaan. Eto naman, Sir Gab, mapunta naman tayo sa problema sa kalsada. Sa tingin niyo po ba, bakit nagkaka-road rage at paano po ba maiiwasan yung ganito? Bakit nagkaka-road rage? Kasi yung mentality natin na ako muna. It's always ako muna. Kaya nga sinasabi ko maybe it's about time na we look into things as not for myself but as a whole for everyone. Kaya nga sabi ko doon sa isang post ko recently, sabi ko, siguro tama na yung ako lang. Maybe it's about time for the benefit of all or para sa lahat. Kasi unang-una, bakit tayo nagkakaroon ng road rage? Siningitan ako Ngayon siningitan ka, magagalit ka. Kasi ako dapat mauna dyan Pinaghirapan ko yung pilang to Diba? Kanina pa kami nandito Kung hindi naman, siningitan ako. Pride at ego ko. Usually ego yan Nasingitan ako. Kailangan babawi ako. Normally yan, makikita mo sa kalsada. Pag isang kotse, sumingit, mamaya bubusina to. Pag busina nito, lalabas. Haharurot. Tapos sisingitan. Kailangan laging equal. Kailangan makabawi at makaganti. Hindi ba natin naiisip?
kahit saan tayo pupunta, maunahan ka man o hindi, makakarating at makakarating ka eh. Plus the fact, pag kayo ay umabot sa punto na mag-aaway at magkakaroon ng road rage, imbis na 30 minutes yung biyahe mo, baka maging 1.5 hour. Totoo eh. Kasi bakit? Paano kung hindi pa 1.5? Correct. Paano Diba? kung wala ka ng ibiyahe? Correct. Kasi Diba? wala ka na. Maraming ganong instances. Magugulat na lang tayo. Bakit naglabas ng baril? Kasi inunahan. Alam niyo yun, it's a very, sorry for the term pero parang ang babaw, ang useless ng Totoo. rason. Nasayang yung buhay mo para sa ganun lang. Or ito na lang, sige, wag na lang boy pag-usapan natin eh. Magkano isang sasakyan? Million. Nag-road rage, binangga. Bakit mo binangga? Inunahan ako eh. Sorry, pero parang yung reason mo parang pointless. Totoo. 'Di ba? Ang point lang naman natin, makakarating ka sa pupuntahan mo at hindi lang basta makarating kang safe. Totoo. Wala kang gagastusin. Walang sakit sa ulo. Yes. 'Di ba? Hindi pa naaksaya yung oras mo na magpagawa kung ano man yung aayusin, 'di ba? Alam nyo, DJ May, no? Napakasarap sa pakiramdam. Ako kasi, sometimes I drive on my own. So, pag nag-drive ako, minsan sa intersection, yung pakiramdam na magkakasabay kayo, papaunahin mo. Pag una, may kaway, hindi may busina. Kung hindi naman, minsan nakakatuwa, pareho kayo nagkahiyaan. Hindi ba mas maganda yung pakiramdam ng ganon? Na good vibes lang tayo. Totoo. Ang light sa feeling. Yes. 'Di ba? Na parang kalmado lang, lahat peaceful, 'di ba? Yes. Masaya. Totoo. Kaysa yung nag-aangasang kayo, na akala nyo ikakadagdag ng kagwapuhan ninyo. Hindi na uso ngayon kung sino ang maangas at tigas sa kalsada. Ang uso na ngayon is sino yung mas may alam at sino yung mas may compassion. Totoo. 'Di ba? Kasi remember, if everyone will be compassionate enough, sa tingin ko, hindi tayo mahuhuli sa mga ibang bansa. Totoo. Tulad ng Europa. Diba? Nakakasabay tayo. Yes. Totoo yan. So, yan ang sakit ng Pinoy. Na sana, sana mahilot natin. Pero magsisimula kasi yan mismo sa atin. Correct. 'Di ba? Ito naman po, Sir Gabco, sa kultura ng kalsada, ano ang pinakamalaking pinagkaiba ng ugali ng Pinoy noon kumpara ngayon? Adelantada. Adelantado mga tao. Hindi, pero seryoso. Ako kasi, late 80s ako pinanganak. So, nasubaybayan ko nung early 90s, late 90s. Everyone is, hindi ko naman sinasabing tamad. But the nature of people on the road, medyo laid back eh. Walang masyado nagmamadali. Basta makarating sa pupuntahan. Slow, lahat. Life is, kumbaga, Slow. sabi natin, chill lang. True. Diba? Ninanam na mo lahat. Yes. Imagine mo, ako kasi lumaki ako sa may Divisoria. Bababa ako ng kondo. Maglalakad ako. Relax lang. Bibili ako ng monay. Alam mo yun, window shopping. So, medyo relaxing. Ngayon, sobrang fast-paced ng lifestyle natin. Nawala na yung natin, kumbaga yung sense of pwede naman mag-chill ng konti. Parang lahat na lang nagmamadali. Sa kalsada, pag nagmamadali. Lalabas ng bahay, labas ng gate, nagmamadali. Kaya nga minsan, paglabas ng gate, biglang magkakabanggaan pa. Nagmamadali, pati sa pagkain. Ang mga kabataan ngayon, pag kumain, magmamadali. Totoo. Bakit? Kasi gusto na mag-iPad. So, everyone is fast-paced. Totoo yan. Pati yung mga bata ngayon, sorry, hindi ko nila lahat yung generation ngayon, parang sobrang entitled na nila agad. Na tayo, yung mga generation ng batang 90s, Yes. oo, na parang, yan, yung 80s, 90s, na lahat pinaghihirapan talaga. Diba? Saka alam mo nung panahon natin, we get to enjoy the outdoors. Pero ngayon pag sinabi mong, we enjoy the outdoors, literal, probinsya. Nung panahon natin, lumabas ka lang ng bahay natin, ng bangketa, we're already enjoying it. Masaya ka na. Diba? Hindi ako naglalaro ng Chinese Carter, pero nakikita ko yung mga, kunwari pa si Sir Gab, naranasan mo rin yan dati. Naranasan mo rin yan, nakipaglaro ka kasi yung crush mo naglalaro ng Chinese diba? Garter. Tapos magpapakitang gilas ka. Totoo. Yung mga isang paa. Pero alam mo, that's the perfect example. Nawala yung nature of being calm ng mga tao. Lahat ngayon ng tao aggressive. Totoo. Nagmamadali. Lahat. Pag hinuli mo, kinatok mo pa lang, ba't mo ko hinuli? Ganun agad, Diba? no? Dati,
Pag kinatok mo, Ay, sir, bakit po? sir, bakit po? True. Kaya ang enforcer, dati, ma'am, meron po kasi kayong violation. Ngayon, ang nangyayari naman, ibiruin mo, pagbaba ng bitara, ano problema? Siyempre si enforcer, may violation ka. Oh, di ba? Siyempre, it's a two-way thing. Totoo. So, lahat ng nangyayari sa lansangan natin, it's interconnected. It's interconnected not only sa lifestyle, but also to the emotions, to the society, to the cultural, everything is interconnected. Yun yung pinagkaiba, 'di ba? Na ngayon talaga iba na talaga eh. Iba na yung generation eh. Kaya tama Yes. yung ginagawa ni Sir Gap kanina nga off air nag-usap kami na parang gusto niya ngang dinidisiplina is yung mga bata pa lang. Correct. Kasi bata pa lang diyan magsisimula, 'di ba? Sila ang magpapatuloy ng tamang dapat na ginagawa at True. yung mga dapat nilang nalalaman na yung mga matatanda ngayon na dapat sa kanila nagsisimula pero nami-mislead yung mga bata. Yes. Diba? Alam mo, very perfect example, no? Sabi nila, binigyan mo nga ng helmet yung bata, tinikita mo pa rin yung tatay. What's the purpose? What's the purpose? Kasi yung tatay may pagkakamali. Yung anak wala naman Yung eh. wala, yung anak wala, yung bata wala. Wala pang kamuang-muang. Yes, actually, biktima. Hmm. Kasi si father naka-helmet. Pag swemplang, sino Kawawa yung kawawa? anak. Kawawa ang anak. Totoo yan. That's why I always ask, no, yung mga nagba-violate ng ganun. Anak mo, opo, ano ba naman yan? Hindi mo man lang naisip yung kapakanan, sarili Totoo. mong anak. Mas may intindihan ko pa, pina-helmet mo yung bata at ikaw walang wala. helmet. Baka makalusot pa. Yes, hindi. Ang sa akin, ikaw walang helmet, Tatay ka? tatay ka. Oo. Ikaw wag kang mag-helmet, titikitan kita. Ako, yung bata pang hindi mo pinag-helmet. Anak mo ba talaga yon? Mahal mo ba talaga yon? Exactly. Yun lang yung masakit sa ating mga Pinoy. Ito po, Sir Gap, bakit po kaya marami ring Pilipino ang hirap sumunod sa traffic rules kahit malinaw ang batas? Wala ba talaga tayong disiplina o sadyang kulang lang tayo sa maayos na sistema? I'll say both. Actually, hindi lang dalawa. Maraming mga aspeto. One, yung disiplina kasi kinakasanayan yan. So, nawala yun eh. Nawala sa atin. Nawala ang disiplina sa atin. Pangalawa, yung pag-unawa. Yung pag-unawa sa bawat aspeto ng pamumuhay, nawala. Pangatlo, masyado nating ginawang normal ang paglabag sa batas na ang rason natin kasi ito lang ang katayuan ko sa buhay. Kaya no choice ako. No. You always have a choice. Tapos sinasabi nila, anti-poor. Paano naging anti-poor? Ito para at least sa ating Mas mga malinaw. narinig, no? Lahat ng Oo. listeners natin ngayon. Pag sinabi nating anti-poor, huhulihin kita kasi hindi mo kayang magbayad ng pwesto dahil mahirap ka. Hindi naman ganun ang rason eh. Hinuhuli ka namin, it's because may mali ka. Totoo. When you say you are anti-poor, you are targeting yung kapasidad ng tao. Hindi naman yun eh. Hindi tayo nanguhuli kasi mahirap Mahirap ka. ka, hindi. Hindi ko huhulihin kasi Bakit mayaman. kita huhulihin kung wala ka Exactly. namang ginagawang Exactly. mali? Sasabihin ng mga tao, Sir, lagi niyong tinoto. Motor. Bakit laging motor? Kaya nga sinasagot ko minsan sa comment section, nasaan ka ba? Nakakailang huli na ako ng sasakyan. Parang hindi kita follower, no? Parang ngayon mo lang nakita ito. Yes. Parang ganun Saka, eh. ito nga sinasabi nila. Ang nahuhuli nyo naman, normal na sasakyan. Pwede nyo naman po tingnan, wala kaming pinipili. Even high-end vehicles, tinotow namin. Wala kayong pinipili kahit ano pang estado ninyo. Nakadalawang sports car na nga ako na tinuo eh. Kahit ako nagulat, you have that car that is worth 8 Magkano? million. Oo. Iniwan mo sa kalsada. Yung isa naman, ganun din, worth 8 million. Naiwanan pang hindi nakalak ang pintuan. Ayun lang. Medyo marami siguro, malalim ang bulsa. Siguro. Diba? Pero doon mo makikita, no, wala tayong pinipili. As long as may pagkakamali Pagkamali ka, ka, kailangan mong harapin. That's the most basic and simple concept. Sir, paano po na hindi naman daw po matawag na kamote? paano daw ang hindi matawag na kamote? Ano ba ang dapat gawin? Alam mo, DJ May, no, yung kamote kasi, yung term na yan, kaya very
seldom I use kamote. Kasi, ang nangyari, nung nauso yung kamote Kamote. yan, parang naging Normal. na tinanggap na nila, kasi kamote kami. Ah. Diba? Kamote Parang naman. iniyakap nila Niyakap yung na ano na nila. yun, label na yun. Yes. Na parang naging kamote kami. Okay lang yan. Label na sa amin yan. That's why, I tend to change it, no? Ang lagi kong sinasabi, huwag kasi kayong pasaway. Pasaway na. Yes, huwag kayong pasaway. Unang-una, alam yung bawal. Bakit yung ginagawa? Nakasanayan? About Ayusin. time. Yes. Ayusin natin. Ito, tulad ng mga nangyayari ngayon, walang side mirror kasi daw, Thai concept. Thai Racing. concept. Diba? Nakakapogi. Yes, Ayan. nakakapogi daw. Alam mo, kung sa tingin nyo, yung mga nakaset up na motor, you want to test it out, walang side mirror, gusto mo tanggalin mo flarings, do it in a controlled environment. Totoo. May mga racetracks tayo, meron tayong mga events na Atin mo sa event kung gusto mong Yes. i-flaunt ang Na- iyong napakapoging correct, motor. legally sanctioned event, doon mo ipakita. Go all out. Kahit ako, I recently attended a motor show dyan sa may Quirino Grandstand. I appreciated the motorcycles. Ito lang ang medyo hati ang aking pananaw. Bakit? May mga nakita ako, walang side mirror, todo set up, ginagamit palabas ng Quirino Grandstand. Ginagamit public. Yes, sabay pa bomba-bomba. Oo. Pero, meron tayong mga, mga kapwa rider natin, nakita ko, after ng show, inaakyat sa Isasampa. pick-up nila. So, hindi, kumbaga, marami rin na nakakaalam kung ano yung tama at mali. At mali. At in fairness, yung mga yon, after the show, pagsampa, pag-uwi, back to yung street legal. True. Na Gamit setup. nila yung tamang motor para sa kalsada. Yes. 'Di ba? At saka kung mahal mo naman talaga yung motor mo, pinagkagastusan mo nga yan eh. 'Di ba? Huwag mo nang gamitin sabi sa nga public. sabi nga nung isang na-post ko sabi niya, hindi daw natin alam na 10,000 daw yung ECU. Bakit ganun ang kanilang pag-iisip? Siguro yun nga, tama nga si Sir Gab kasi walang nagko-correct. Walang nagko-correct. Kaya ang akala nila for the very long time, tama yung ginagawa nila. Aside at from tama sila. walang nagko-correct, meron kasing nagpapakita na itong mga ginagawa natin, tama to, acceptable. Kaya nga sabi ko bawat ginagawa natin, bawat kilos, bawat salita, let's ask ourselves, is it acceptable or unacceptable? 'Di ba? Katanggap-tanggap ba ito o hindi? Hindi. Ito ba ay makakasakit sa kapwa o hindi? Ito ba ay makakaapekto positively or negatively? Pag nasagot mo yan tatlong yan, sa tingin ko hindi ka na makakagawa ng mali. Totoo yan. Speaking of that, ito nga konektado dyan, Sir Gab. As a motovlogger, ito, sa sarili ko din, as a content creator, ano po ba ang pwede kong maitulong sa katulad mo na inaayos ang batas trapiko at ang safety ng tao kapag nasa kalsada? Very simple. Tulad ng ginagawa ni DJ Main. Pinapakita sa kanyang mga followers kung ano yung mga tama at mali. Pagsunod sa batas trapiko, unang-una bilang rider tayo, kapwa rider tayo, very basic. Magsuot ng helmet na tama, magsuot ng proper footwear, Tama. ikabit ang plate number, dali ng lisensya, and let's all, kumbaga collaborate to promote hindi lang road safety. Ito nga, nag-usap kami nung isang araw ni Rendon. Sabi ko sa kanya, it's about time we bring back the essence of camaraderie and friendship. Kasi nauuso ngayon. Grupo A, Grupo Group B, Group C, mas mayabang si A. Si B, mas mayabang kami. mas mayabang Anong- si Group C. C, hindi papatalo. Yes, ano nangyari? Nagbombahan, pareho napikon, nagsuntukan. O, diba? Walang naging happy ending, walang happy naging ending. masayang moment. Nasira ang motor, nagka-black eye pa. Totoo. So, let's promote not only road safety, but let's bring back the friendship, yung foundation, kung bakit merong mga motorcycle groups, bakit merong mga car groups, ibalik natin yung 90s. Totoo. Na tumatambay tayo sa Shell na responsable tayo. Yun ang kailangan natin ibalik. Promote road safety, promote camaraderie, and also, syempre, yung promotion of a good environment for everyone. Tsaka yung connection. Ay, totoo yan. Connection. Ang sarap sa feeling no na ang dami mong nakikilalang iba't ibang tao and in time
'di ba, maaring makatulong sa sa Yes, buhay mo, 'di ba? yes. Sa trabaho mo, sa karir mo. 'Di ba? Totoo Kaya yan. nga may rider, dapat yun yung pinaka ini-embrace natin sa community, especially sa mga riders. Yes. Hindi yung paangasan, pabilisan. 'Di ba? Totoo yan. Pati yung mga nagra-rides ng nagwawaswas. Ay, nako. 'Di ba yung mga breakfast ride kung tawagin, pero nagwawaswas sa SLEX at NLEX na dapat ini-enjoy nyo yung dinadaanan Yes. ninyo. May nakasabay ako sa Marilaki. Kung makaharurot sa kurbada As in, Kala mo grabe. siyam ang buhay. Yes, and sakto, pag lagpas namin, may na-aksidente. Eh, 'Di ba? Imagine that, no? Kaya nung one time, I attended an event. Tinanong ko, bakit kayo nag-ride? Sir, kasi enjoy. Sakto. How do you enjoy? Enjoy. You enjoy the scenery, you promote tourist spots, yung pinupuntahan nating breakfast places na masarap ang pagkain. pagkain, kwentuhan kasama ang barkada. Totoo. Yun ang totoong essence of it Pero, pag ang naging essence niyan, kasi gusto ko magkarera kami sa Marilaki. Ay. Ibang usapan niya. At yung kumukurbada, 'di ba? Humihiga sa kurbada. Yes, totoo yan. Ang masakit niyan, baka hindi na kurbada ang hinihigaan mo, kabaong na pala. 'Di ba? Totoo Yun yan. ang masakit Kaya dapat iniisip lagi natin Saka, yung safety natin. Ang, ano kasi, no, bilang rider, ang pagsampa natin sa motor natin, laging buhay natin is on the Nakasalalay. line. Diba? Unlike pag nakasasakyan, may bubong, may pintuan, May chance ka airbag. pa. May chance Pag nagmumotor, hindi Wala. That's why we have to be doble ang pagiging defensive rider natin. Totoo yan, Sir Gab. Ito naman, Sir Gab, galing sa ka-vibes natin dito, nag-comment siya sa ating live stream. Sabi ni Junichiro Acosta Shimada, Boss Gab, go, hindi kita kilala, pero base sa napanood ko sa Sokmed ng mga video mo, saludo ako sa panguhuli mo. Maayos at walang kinikilingan ang pagpapatubad mo ng batas. Maayos na approach, maayos na pagpapaliwanag ng violation, hindi mayabang, hindi power tripping, at hindi rin ganong kalambot, sakto, at tamang pagpapatubad lang talaga sa normal man na taong bayan o sa may katungkulan. Pagpatuloy mo lang, boss, at mag-iingat ka palagi. Wow, maraming salamat, Junichiro Acosta, no? Alam mo, DJ Main, yung mga simpleng mga ano natin, mga netizens, no, na nakaka-appreciate sa ginagawa natin. It matters a lot. Totoo. Ang sarap sa feeling, no? Yes, saka lagi ko nga sinasabi, whatever achievement that I have or whatever things that I achieve in public, hindi ko kagagawan mag-isa to. Kagagawan to ng buong ahensya and syempre ng mga tao ko or my Totoo. team, 'di ba? So I share this appreciations not only to myself but to the entire agency of the MMDA and of course sa buong pamilya, no? I treat my team as a family. As a family. Yes. Yun yung masarap. 'Di ba? Akala nyo masungit ang isang gab ko? Hindi. At ito nga, natanong na natin sa kanya yung about siyan sa kalsada, about sa kanyang life. Mapunta naman tayo sa usaping pag-ibig. Ay, natawa si Sir Gab ko. Kasi ini-stalk ko siya. So, friend kasi kami sa Facebook, pero wala akong nakikita na na personal niya. More on work talaga siya. So, this is the right time to ask. Kamusta daw ang puso ng isang Gabriel Go? Ikaw daw ba'y in a relationship? May family na? Yes, actually, in a relationship, may anak din. The reason why I don't post on my social media accounts is because, tulad nga na sinasabi, pinag-uusapan natin kanina, yung mga threats. So, I tend to, I want to keep my family away from this. Yung mga may nagme-message, nagbabash. Saka, syempre, whatever what I'm doing, yung mga negative factors, sa akin na lang. Totoo, Diba? iniiwas mo na Kasi sa family. kadalasan, may makikita tayo, pag-post, dadamay pati yung anak, Totoo. dadamay yung nanay, dadamay yung tatay, Na wala lahat na namang lang. kinalaman. Wala namang kinalaman. That's why, wala kayong makikita. Kumbaga public figure siya, pero meron pa rin siyang private life na hindi nyo alam o Yes. hindi natin alam at ini-enjoy na yung private life na yon. Yes. Actually, yan yung keyword ko doon. No? I may be a public servant, but I still keep my private life private. Totoo naman yan. Parehas tayo. Ako, ganyan din ang aking ginagawa at mindset as a public figure. Totoo. Ayan, dahil ikaw taga
tag dito, taga-saway sa mga pasaway, di ba? Eto, matanong ko naman, Sir Gab, sa relasyon po ba, sino po ba dapat ang batas, babae o lalaki? In a relationship, it's a two-way thing. Bakit para sa'yo? Sa isang relasyon kasi, no, kung merong laging tama or may tinatawag na batas, then there's no sense of having that relationship. Kasi sabi nga nila, no, parang buhay yan eh. You go left, you go right, but at the end of the day, direction pa rin ang pinupuntahan natin. At ang direction na yon, it's always a two-way road. May end, may start, yung start papuntang end. So sa relationship, sabi nga nila, Sir, hindi ka mananalo pag babae ang violator kasi lagi silang tama. Pero may nag-post kanina, may nag-tag sa akin, wow, nanalo na ang lalaki. Pero seriously, no, siguro ang advice ko sa mga lovebirds natin dyan, lalo mga kabataan, pagdating sa relasyon, keep it a two-way thing. Laging there should always be a middle ground. Walang may batas, walang laging tama. We are never perfect. Equal tayo. Equal tayo sa mata ng Diyos. Equal tayo sa mata ng kumbaga ng karelasyon natin. There should be no, may tawag sila dyan may advantage at disadvantage. Kasi kung magkakaroon ng unequal treatment, kawawa naman tayo, di ba? Hindi magiging healthy relationship. Exactly. Perfect. It takes two tango. Yes. Di ba? Partner kayo, teamwork kayo. Correct. Bakit kayo magsasapawan? Correct. Magmamataasan? Yes. Dapat yan, lahat pinag-uusapan. Walang, sa sinasabi nga nila, no? Si commander. Walang ganon. Ang tamang term dyan is equality, di ba? We are promoting equality sa ating mga kalsada. Let's also do it sa ating tahanan at sa ating relationship. Tama. Always have a middle ground for things to improve, and yung alam mo masasaya yung mag-uusap kayo tapos oo nga, tama siya. Ay, ikaw rin tama. Ay, teka, may bagong idea tayo. Nag-grow kayo parehas. Nag-grow kayo parehas. Totoo. So, that's the most important thing. It's a two-way relationship. Ang galing, no? Talagang pang-kalsada, pang-relationship. Ganun pa rin ang mindset ng isang Gabriel Go. Sa busy schedule mo daw, Sir Gab, para sa ibang tao, paano mo naman nagagawa ang quality time sa family mo? Weekends. Dati kasi, no, when I started this career path, nung ako'y deputy pa lang, hindi pa ako yung head ng operations, even Saturdays, even Sundays, kasi masyado ako nag-enjoy. But nung I reassumed as the head of special operations, na-realize ko, there should be a balance of everything. Kasi ako nasa labas, tinuturo ko sa mga tao, dapat balanse. Pero ako sarili ko, hindi balanse. Diba? So, ang ginagawa ko ngayon, pagpalo ng Sabado, wala na muna. Kailangan time first na muna sa trabaho. Time first na muna. Pero syempre, andyan ang telepono, you have to be monitoring it. Andyan pa rin. Pero yung as much as possible, I take my time off to spend quality time. And syempre, kailangan din natin mag-recuperate ng konti at magpahinga. Dahil pinaghahandaan ko na naman ang 5 araw na puro kamote at pasaway. Totoo! Yung puro puro mura, puro galit, puro curse. Oo. So, kailangan mo i-recharge ang sarili mo. Kailangan mo magpa-charge ng full battery talaga dahil haharap ka na naman. Nga daw yan breakfast, lunch, dinner ko yung mga away. Totoo, parang pati merienda ata, Sir Gab. Ano naman, Sir Gab, ano ang pinakamalaking sakripisyo ang nagawa mo sa family mo nang dahil sa pagiging MMDA Head of Special Operation? Marami akong mga events na Nami-miss. yes, nami-miss. How about itong nakaraang holidays? Well, ito, sabi ko nga, itong naging holiday na to, talagang as much as possible. Family, oo. Although, sabi nga nila, nag-file ako ng leave, 8 days. Hindi ko rin nagamit. Kasi kailangan mo pa rin pasukin. Oo, nandun pa rin. Nasa office ako, nasa base ako. So, Grabe. kasi ako once I'm into something, I put my whole heart into it. Siguro yun yung kaya ko ipagmalaki sa taong bayan na yung trabaho ko, I don't treat it as a work. Hindi siya trabaho. Parang naging parte na siya. Parte siya ng buhay mo, ng routine mo sa araw-araw. Yes. Parang anong nangyari nga dyan, parang lumaki yung aking tahanan na pag nasa kalsada ko, nakakatuwa.
maglalakad ako. Sir Gab, alam mo yung parang, nung bata tayo, di ba? Lahat kinakawayan Totoo. natin, yung kalaro natin, nasa Oo. taas ng building. Totoo yan. Naging ganun ang situation ko on a day-to-day basis. So nakakatuwa and at the same time, it's very fulfilling. Iba sa pakiramdam. Yes. Masarap po bang maging isang Gabriel Go o mahirap? Kung gusto niyo mabasa yung mga messages na mga bash, kung kayanin niyo. Why not? Diba? Minsan pag wala akong magawa, di ba, Oo. bago matulog, titingnan ko yung, alam mo yung message request. Minsan makikita ko, may magsasend sa akin, Sir, tinan mo to, nagpa-violate. Oh, yun, okay lang sa akin. Oo. May mababasa ako, kupal ka, kups ka. Diba? Diba? Tapos, ewan ko, ang lalakas ng loob ng iba. Iba hindi dami. Minsan talagang profile nila. Yes. Iba naman, dami. Yes. Diba? Ito meron akong bagong approach na ginagawa. Di ba usually pag ganun, ang ginagawa ng iba, hindi pinapansin. Ako kasi, sabi ko nga, gusto kong baguhin ang pananaw nila. Pag tinignan ko yung account niya, ay hindi to dami account. Titingnan ko. Pag hindi naka-lock profile, titingnan ko. Pag tingin yun ko, talaga legit na profile yes, niya. titingnan ko. Magsasalita ka, mangbabash ka. Ikaw nga, nakatsinelas, nagmomotor. Totoo. Ire-reply ko sa kanya yon. Hahanapan mo siya ng mali niya, nang magising siya sa Yes. katotohanan. Tandaan natin, pag tayo, when we point out, Someone. di ba pag nagtuturo tayo, naghahanap tayo ng mali ng iba, tinuturo natin mali ng iba, tandaan nyo, 4 na daliri nakaturo sa inyo pabalik. Sasabihin ng iba, pag tuturo ako, ganun na. 5. Uunahan ko na agad para mas lamang pa rin ako. Yes. Nang dahil sa araw-araw mong nasa labas, iba't ibang klase ng taong naharap mo, ano yung natutunan mo dito na na-adopt mo sa family o relationship mo? Well, yun nga, yung laging lahat ay nadadaan sa maayos na usapan. And there's always a middle ground for everything. And siguro yung na-adapt ko, yung mas nagiging maunawain ako. Kasi I have to admit, way back college, hindi ako maunawin, hindi ako Yung yung patience ko. maikli lang. Well, maikli pero not to the extent na aawayin kita. Yung hindi na kita Pansinin. papansinin. Pag sinabi mo yan, hindi conforme sa akin, bahala ka dyan. So, slowly, yung patience ko, parang my patience is being adapted to my understanding. Totoo. So, I think yan yung isa sa mga lessons I learned. Street lessons. Kumbaga, it turned me into a person who is street smart. Totoo. Yun yung masarap sa pakiramdam na minsan hindi naman natin natututunan yan sa tahanan eh. Matututunan natin yan sa iba't ibang klase na tao na nakakasalamuha natin. True. Kasi alam mo, yung mga taong nakakasalamuha natin sa labas, hindi natin sila pamilya, hindi natin sila kaibigan. So, they don't know a thing about you. Pero pag nagsalita sila, probably may nakikita sila na something na hindi natin nakikita, hindi nakikita ng kapamilya natin. Kasi pag pamilya natin yan, Immune na yan eh. Immune na eh. Oo. O dalawa lang yan. Either pupunahin ka dahil puro kakamalian. Or they will always praise you because asawa ka, anak ka, Family di ba? ka. Oo. Family ka. Pero pag tao, kaya Yun kami yung tinatawag, yun ang totoo eh. Kasi hindi ka nila kilala. Pag sinabi nilang, Sir, medyo hindi maganda yung approach mo. Teka, ibang tao to eh. Baka may nakita siya. So, titingnan mo yung sarili mo, parang i-rewind mo yung mga nangyari. Ano bang nasabi ko? Ay, oo nga. You will analyze yourself. Yes. Yan ang Totoo. nangyayari. Totoo yan. Naku, maraming salamat sa iyo, Sir Gabgo. 'Di ba? Maraming salamat sa pagbigay ng time na bumisita dito sa programa natin at masaya kaming nakilala ang isang Gabriel Go sa likod ng kanyang uniforme at pagiging ano tawag dito? Stricto o strict sa kalsada. Ayan, may gusto ka po bang batiin or announce sa mga ka-vibes natin? Well, Or may gusto ka bang matandaan nila na galing sa isang Gabriel Go na Siguro- mabibitbit nila sa araw-araw? Siguro na lang, I'll take this opportunity na syempre tayong mga mamamayan each of us have our responsibilities. So kung gusto natin ng pagbabago, umpisahan natin sa mga maliliit na bagay. Don't always look for the mistakes or find the mistakes of others. Maybe it's about time, sabi ko nga,
maybe we have to do a fact check and self-check tulad ng mga pagkakamali natin. Bakit tayo nagkamali? Ngayon, pag na-realize natin, mali nga talaga ako, there will be room for improvement, room for realization, and yung pinakamahalaga dito, acceptance. So, isa yan sa gusto kong maunawaan ng ating mga kababayan, ating mga ka-vibes ngayong gabi, no, na don't look at us or don't look at me as someone na hinuhuli lang kayo, stricto Oo. lang. Yung iba dyan, unahan ko na kayo sabi ng iba pasikat. Alam mo, to be honest, I'm not after that eh. The reason why I share what I experience on a day-to-day basis para maging basis nyo at maging lesson. O tulad ng mga sineshare ko, yung mga walang side mirror. Bakit ko sineshare? Kasi gusto kong mapakita sa inyo na mali ito. And kung sino man yung nag-post na ito, gusto kong malaman mo na mali ka. You have to improve yourself. So, treat us as someone who is there as a teacher. Na nagkikare sa kanila. Nagkikare. And as a companion. Hindi ba mas maganda at masasarap sa pakiramdam na ang kalsada natin safe, in order, at lahat tayo pag lumabas, yung kalsada sa kayong mga bangketa, nagiging room for social interaction. Totoo. Hindi yung pag lumabas ka, mangangamba ka kasi Kasi baka may anong mangyari sa'yo. anong mangyari sa'yo. Baka may hold upper dyan na nakatambay lang. Diba? Yes. So, yun ang paalala namin, no? And also, syempre, yung sinasabi nila, pagbabago. Pagbabago, umpisahan natin sa sarili natin. At, syempre, hindi niyo po kami kaaway. Kakampi. Kami, nandito kami, kakampi nyo kami para gumabay sa inyo. And of Tama. course, gusto ko na rin magpasalamat sa DJ Main for this opportunity. And syempre sa lahat na nakikinig sa atin, this is a great opportunity for us to at least marinig nyo yung side namin. Totoo yan. Ayun, may gusto ka mong pasalamatan, Sir Gab, sa mga tumutulong sa'yo, sumusuporta sa'yo pagdating sa helmet, sapatos. Of course, alam mo, sabi ko nga DJ Main, no, napakalaking bagay ang ginagawa nila ng mga supporters natin. Of course, first and foremost, I would like to thank Team Geely, Team Zebra Philippines. Alam mo, kung hindi dahil sa kanila, hindi naman natin kakayanin yung yung pagbibigay natin sa helmet. So I'm very thankful for the family of Geely Zebra, no, na tinanggap niyo ako and you trusted me na ipakita kung ano man yung pakay natin. It's not just about the brand, but it's also about the advocacy natin. And syempre, gusto ko rin magpasalamat MV Shoes and Apparel, yung mga sneakers na natatanggap po natin. Napakadami pong ni Boss MV, and syempre sa lahat ng aking mga kaibigan na tuloy na sumusuporta, lalong-lalo na sa inyo, DJ Main, and sa aking mga kaibigan, hindi ko na kayo isa-isahin. Kilala nyo na at alam nyo na I'm very thankful for the support every step of the way, and syempre sa aking pamilya na kahit na hindi na ako halos nakikita, andyan pa rin. Diba? Iniintindi at nakasuporta pa rin sa'yo. Diba? And of course, syempre bago makalimutan, ang hindi ko makakalimutan pasalamatan, of course, ang aming ahensya. Because if not because of the trust na binigay sa akin ng aming butihing chairman, si Attorney Don Artes, I won't be here today, na may mga accomplishments tayong ganon. So I hope, I'm very thankful for the trust and the support. Totoo yan. At syempre, abangan nyo kami ni Sir Gab. Diba? Mamimigay, Yes. sasamahan ko one of these days. Oo. Ayan, abangan nyo yan. Malay nyo, bukas na. Mamimigay kami ng helmet sa Yes. kalsada. So, Oo. abangan nyo yung Bibigyan natin collab yung mga namin. mga kababayan nating Yung kumbaga worth it na mabigyan. bigyan, na alam mong sumusunod sa batas, pero yun nga lang, kailangan na rin nilang palitan yung helmet nila, pero wala silang pangbili. Ay, totoo yan. Maraming sira-sira ang helmet, Kahit walang gusto pambili. nila. Kahit gusto nila. Oo, pero makikita mo naman na talagang ito talagang totoong mamamayang Pilipino. Ginagawa, sinasa puso ang batas. Nakakatuwa yan, may nakikita ko minsan, pagbigay ko ng helmet, naiiyak si kuya. Ang laki-laking tao naiiyak. So, Kasi mga maliliit na bagay, para sa iba, ano ba yan? Ang OA naman ni kuya, umiiyak siya, pero hindi nila alam yung halaga nun. yung halaga nun, imagine mo, hindi nila kayang bumili for how many years. Totoo. Kailangan nila unahin ang anak nila, di ba? So, it's a our simple way Way. of giving back to the society. Totoo. And syempre, yung uulitin ko,
yung suporta ng Geely Zebra. And of course, sila Boss A, si Ma'am Maria, maraming salamat sa inyo. Kaya yan, abangan nyo yan ang pamimigay namin sa kalsada. Pero syempre, hindi ko papalagpasin itong gabing ito nang hindi fina-fast talk ang isang Gabriel Go. Pero safe tayo, syempre. Safe tonight, oo. Eto na, ready ka na, Sir Gab? Kukuha lang ako ng kodigo. Ayan, wag ka na kumuha ng kodigo. Eto na, kalsada o opisina? Kalsada. Umaga o gabi sa duty? Umaga. Ulan o tirik na araw sa kalsada? Ay, gusto ko mainit. Tirik Ay, na araw. bus lane violator o motorcycle counterflow? Motorcycle counterflow. Ticket muna o warning muna? Ticket. Galit na motorista o pasaway na vendor? Pasaway na vendor. Disiplina o diskarte? Disiplina. Trabaho o pahinga? Trabaho. Kape o tsokolate? Kape. Motorcycle rider o private car driver? Ay, motorcycle. Mas marami. Matamis o maalat? Sa maalat ako. Oy, alin ang mas nakaka-stress? Counterflow o illegal parking? Illegal parking. Classic bike o sports bike? Sports bike. Manila o province? Province. Beach o bundok? Bundok. Street food o lutong bahay? Lutong bahay. Long ride o short ride? Long ride. Mainit o malamig? Malamig. Movie night o tulog? Tulog. Sando o jacket? Jacket. Bakasyon o trabaho? Trabaho. Kalsada o pamilya? Pamilya. Kung ihahalin tulad mo ang sarili mo sa ulam, ano yun at bakit? Kaya parang nahirapan ako doon siguro, paano ba? Nag-iisip pa siya. Nahirapan ako. Pwede ba, unang pumasok kasi sa utak ko, Kung ano daw yung unang pumasok. fried chicken. Oh, bakit fried chicken? Kasi akala mo, para simot sarap? Hindi hindi lang yun, akala mo sa una, matigas, yung pala juicy. Taray na. Gusto ko yun Gusto ko yun Ako, maraming salamat, Sir Gabgo. Gusto ko yung akala mo matigas pero sa huli, juicy. Galing kay Sir Gabriel Goyan. Screenshot nyo na yung screen record nyo na yan. Ay, maraming salamat sa iyo sa time na binigay mo sa amin ngayon, Sir Gab. At kami, mas nakilala namin ang Gabriel Go sa likod ng uniforme niya. Kaya maraming salamat po. Of course. Sa iyong pagdayo dito sa programang Main Event. Ayan, madalas natin silang makitang seryoso, naninita, pero sa likod nito may mga taong nagsasakripisyo para sa ating kaligtasan at ginhawa. Kaya sa susunod na makita nyo si Sir Gab o ang ating mga enforcer sa kalsada, sana maalala po natin na ang tao sa likod ng tsapa talaga namang grabe magmahal para sa kanilang kapwa Pilipino. Kaya maraming salamat Kavayo sa pag-tune in at kumapit lang kayo dyan dahil hanggang 12 midnight pa tayo dito sa programang Main Event kasama ang baby ninyo sa radyo, nag-iisang DJ Main at syempre, Sir Gabriel Go. Maraming salamat ulit. Maraming salamat.